na kayo, tayo ay mag-aral, sabay-sabay nating alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos ng masaya, pagkat sa piling niya, tayo'y may pag-asa. Walang hanggang ligaya, tayo na magsama-sama. The KNC Show will teach us how we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mabalat na naman ang bumabasa, katwiran ng Ama ay nauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na't magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we go. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Sa tulong ng ating Ama, ang siyang dapat lakaran. The KNC Show will teach us while we go. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. The KNC Show will teach us while we go. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Kumusta kayo mga kids? Welcome sa makabuluhan na namang pag-aaral ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Kaya't samahan niyo kaming muli sa loob ng 30 minuto ng ating pag-alam ng tamang pag-uugali bilang isang batang Kristiyano. Dahil sa KNC Show, natuto ka na, nalibang ka pa, kaya hindi masasayang ang inyong mga oras. Di po ba, Kuya Eric? Oo. At dahil na rin sa ating mga segment na tiyak na kapupulutan ng aral, gaya ng Ang galing mo, kid! At syempre, nandito din ang ano po ang sabi, basa. Pati na rin ang itanong mo sa bata, Biblia ang sasagot. mawawala ba naman ang paborito nating Bible story? Ang lahat ng yan ay mapapanood natin sa programang ito. Kaya dyan lang kayo mga kids ha! At bilang pasimula, panoorin natin ito. Magandang araw! Kumusta na sa inyong lahat? Welcome sa isa na namang edisyon ng Ano po ang Sabi? Basa! Narito kami ngayon para maghatid ng karagdagang kaalaman mula sa Biblia. Kaya huwag kayong aalis ha! Samahan niyo kami hanggang mamaya sa pag-aaral na ito. Tama yun! O Rizali, sabihin mo na ang pag-aaralan natin. Ang aalamin natin ngayon ay ang tungkol sa pagkakalika ng Diyos sa tao at ang mabubuting bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Bakit? Ano ba ang mga halimbawa na mabubuting bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin? Ang isang halimbawa niyan ay ang mga nasa paligid natin, gaya ng mga halaman, puno, hayop at halos ng naririto ay para sa atin. Para sa atin? Paanong naging sa atin? Ganito yan. Ang tao ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para supilin ang lahat ng narito. At yan ay mababasa natin sa Henesis 1:28 hanggang 29. At sila'y binasbasa ng Diyos, at sa
Sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Ganun ba yun? Ibig sabihin, ang tao ay mas mataas sa mga nilikha ng Diyos? Oo, Johanny. Kaya nga sabi ng Biblia, may kapangyarihan ng taong supilin ang mga hayop, puno, ibon at iba pa. Tingnan mo, di ba natuturuan ng tao ang mga hayop? Ang katunayan niyan sa Santiago 3:7. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napaaamo ng tao. Di ba nakapanood ka na ng circus? Yung layo na tinatawag nilang King of the Jungle? Napakatapang nun. Pero napaamo ng tao. Ganon din ang elepante at dolphin. Napapasayaw nila. Ang ibon naman natuturuan nilang magsalita. Oo nga, no? Ang galing ng tao. Eh yun, sa mga puno, halaman, ano naman ang sabi ng Biblia na pwedeng magawa ng tao? Di ba may tinatawag na seedless ubas? Yung ubas talaga may buto. Pero nagawa ng tao, alisin ito. Ang swerte pala natin at naging tao tayo, Rizali. Pero hindi alam ng tao ang kabutihang ibinibigay ng Diyos sa atin. Ano ang ibig mo sabihin? Di ba dapat hiniwarin tayo ng kabutihan? Paano? Ito ang sabi sa Efeso 2:10. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ibig sabihin, kung iniukol sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay, tayo naman, inuukol para gumawa na mabuti? Oo, at yung mabuti na yun ay ang pagsunod sa Diyos gaya ng sabi sa Roma 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. Kaya tayo mga kids, dapat umpisahan na nating maglingkod. Tama, di ba? Sana alam ito ng lahat ng tao. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako si Johanny. At ako naman si Rizali para sa dagdag kaalaman mula sa Biblia. Dito lang sa Ano po ang